Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Aning Jesus. Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila. Ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong mahugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ipinakita ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapakumbaba nang hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Sa kultura noon, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng alipin. Ngunit si Jesus mismo ang nagpakita ng ganitong paglilingkod. Sa ginawa niya, ipinapakita niya na ang tunay na pinuno ay dapat maglingkod at magmahal ng walang paghihindot. Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, kundi sa konkretong paggawa ng mabuti sa iba. Tayo rin ay tinatawag na mapagpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Naway tularan natin si Jesus sa kanyang halimbawa ng kababaang loob at pagmamahal. Sa simpleng paraan, maaari tayong maglingkod sa ating pamilya, kaibigan at sa komunidad na may pusong bukas at pagmamahal. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kami magmahal at maglingkod tulad ng iyong ginawa. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at handang tumulong sa aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Naway maging buhay naming patotoo ang iyong halimbawa ng pagmamahal at paglilingkod. Amen.